Eto mga Lods, naalala nyo ba tong message ni Vico Sotto kay Sas? Okay, pakinggan natin Ngayon, alam nilang kaibahan ng organ. Takot na threats. Okay? Diba, unang-una, anong tanong, anong sagot yan? Hindi ba? Na parang, matalino ng tao ngayon, alam nilang kaibahan ng organic comments at messaging mula sa ops. Anong ops? Okay, yan. Anong ops? Yan. Teka lang, lagyan natin ng quality music. So, ano ba yung ops na yon na yung tinutukoy ni Vico Sotto? And maraming salamat kay Yorme Vico Sotto dahil I did my research dito and magugulat kayo dyan sa... kasi ang galing ni Vico alam niya na talaga na may messaging sila from ops. Okay, operations ang tawag dyan. So, meron kasing mga political campaigns na sinatawag. Merong political messaging na nangyayari. Eto yan. So, I discovered na itong mga DDS na to, including a senator, idudulo natin yan. Sa dulon-dulo, yung para tayong kumakain ng barbecue. Alam niyo yun, di ba pag kumakain tayo ng barbecue, yung nasa stick, yung pinakamasarap yung sa dulo, kasi yun yung nandun yung taba. Excited ang Nicolas. So, na-discover ko na merong operation na against kay Vico Sotto na ito yung messaging nila. Okay? Now, ang tatlong example lang yung ibibigay ko sa inyo. May homework kayo sa akin na nanonood kay Nico David. Kayong 2,000 kayo na nanonood palagi kay Nico David. Gusto kong hanapin nyo yung mga vloggers na merong mga ganitong messaging. Kasi depende yan sa diskarte ng speaker or nung magsasalita or nung vlogger or nung content creator. Pero ito yung main message na kailangan nilang ibigay sa mga tao. Okay, ito yung nakita ko sa kanila na meron nitong at least may isang points kada vlogger. Okay, sisimulan natin syempre dito kay Joey at saka kay Sas. Okay, so sila kasi parang hinaharbas nila si Vico Sotto at pinabubulaanan nila na may messaging sa ops. Okay? So, tandaan natin yung unang point. Ang unang point is maraming nadismaya kay Vico Sotto. Isa. Pangalawa, the Diskaya is the political enemy of Vico Sotto. Gusto nila kasing i-simplify or i-strawman yung position ni Vico Sotto or pahinain nila na ang ginagawa lang ni Vico Sotto kaya siya nasa kongreso is para mamolitika. Basically, ganun lang yon. Kaya siya nandun kasi political enemy ng mga Diskaya si Vico Sotto kahit na alam naman natin na nanalo si Vico Sotto ng landslide sa mga Diskaya, okay? Hindi yun kinonsider but nandun siya kasi namumulitika siya. Okay, number 2 yun. And number 3, ayaw pangalanan si Tambi and si Saldi. Okay? So, these are the 3 political messages na hahanapin natin sa mga vloggers na to. And you can help me do this as well. Kung may kilala kayong vlogger or may kilala kayong mga content creator, lalong-lalo na yung mga malalaki, hanapin nyo lang tong 3 points na to. Kasi ito yung 3 basic points na sa tingin ko, yung ops nila ang gumagalaw. Okay. Okay, simulan natin kay Joey at saka kay Sas. Dalawa agad. Ganito yung gagawin natin na sa bawat video, hahanapin natin itong 3 message na to. Pwedeng isa, pwedeng 2, pwedeng 3. Pero, most specifically, meron yan lagi. Okay? Kayo din, pwede nyong gawin yan. Isulat nyo to sa isang papel, tapos panoorin nyo yung mga video na parang about kay Vico Sotto, tapos makikita nyo tong messaging na to. Most likely the case, I'm not being particular dito kay Joey at kay Sasa. Kung vlogger ang gumawa niyan or content creator ang gumawa niyan, most likely bayad yun. Okay. Ops to operations to, messaging operation to, political messaging operation to. So, ang una natin ang hahanapin, maraming dismaya kay Vico Sotto. This is what we call the bandwagon effect. Kasi pag sinabing maraming dismayado kay Vico Sotto, syempre, yung listener pwedeng mag-identify doon sa isa sa mga nadidismaya kay Vico Sotto. So, let's listen in dito kung meron ba itong number 1 point na to. Nag-comment na dun sa post niya. At actually, imbiyer sa kanya yung marami doon. Oo. Kasi pa-baby siya pa-baby yung ano niya pa-baby yung approach sa buhay, no? Okay, so narinig niyo yun? Maraming na imbierna. Diba? Ano ba another word ng imbierna? Dismaya,
hindi maganda yung lagay, 'di ba? Parang maraming nagalit in another term, okay? So pasok na, tapos na, meron na tayong isang nahanap. Hanapin naman natin, tingnan natin kung yung 2 and 3 mahahanap natin dito. Ito, next number, tingnan natin. Yung political problem, yung pangalanan mo na ang mga sangkot. Correct. Pangalanan Kasi mo na mga sangkot. the best list we have right now ay listahan ng mga diskayas. Correct. Oh, meron ba bang iba? Ano ba bang ibang listahan? Meron isa pang listahan, pero tingnan natin. Saan siya pasok? Okay, pasok siya sa number 3. Pangalanan mo na, ayaw pangalanan ni Vico Sotto, or ayaw niyang i-validate yung listahan ng mga diskaya. 'Di ba? See? Sino ba nandoon sa listahan ng diskaya? Si Tambi at saka si Zaldi. Boom, 'di ba? So 2 out of 3. Sunod. Nakikita ng mga tao na kinakalaban mo si Vizcaya and then that's it. Nothing else. At kalaban mo sa politika. Okay, narinig niyo yung 2 point na yon? Nakikita ng mga maraming tao, bandwagon. Again, lista natin, bandwagon effect. Tapos, eto naman yung strawman to nung position nila, di ba? Of course, eto, name drop na. The classic name drop, the classic bintang. Okay, so, these are the 3 messaging na kailangan ipakita sa inyo. Nakita natin in that one sentence, number 1, maraming nadismaya or maraming nakakakita, maraming tao. Okay, number 1. Number 2, Vizcaya is the political enemy. As if yan lang yung relation ni Vico dyan sa mga tao na yan. Diyos mio. Tandaan nyo, ang mga Vizcaya, bago sila pumasok sa politika, mga contractor yan. Now, again, assignment nyo mga Lods na nanonood sa akin, hanapin nyo yung mga content creator at yung mga taong may ganitong klaseng messaging. May bonus pa yan yung comparison between Vico Sotto and Kiko Barsaga. Pero ano yun sa next content natin yun. Pero ito yung main messaging na sinasabi ni Vico Sotto. Vico Sotto is not lying. He is smarter than he looks, mga Lods. Of course, tayo sa social media, syempre, ma-research tayo at saka alam natin yung mga ganyang klaseng operations na ganyan, di ba? So, tingnan nyo, hanapin nyo lagi yan sa mga papanoorin yung mga DDS vloggers or content creators. Kasi I've heard, meron daw mga content creators na may ganito ding messaging. Most likely the case, bayad yung mga yan. Okay, so, pero sila Joey, sila at yung mga iba pa nating vloggers dito, I am saying na hindi ko alam kung bayad sila dito or hindi. Most likely, ang nagbabayad sa kanila YouTube kasi pag nagpo-post ka sa YouTube, may bayad, di ba? Di ba? Pero yung ibang content creator, I'm not sure. Hanapin nyo na lang tong mga points na to. Ngayon, nakita na natin na yung 3 main message na kay Joey at na kay Sas. Sunod. Eto, madali ito. Sobrang dali nito. Kayo na ang bahalang umusga. Tatahimik na lang ako. Vico Sotto kasi maraming na-frustrate po kay Vico Sotto kasi dahil sa pumunta sa kamera, para punahin lang itong Vizcaya. Actually, kahit po ako, na-frustrate po ako dahil alam niyo yun, akala natin talagang anti-corruption siya, yung pala anti-Vizcaya lang siya o anti-kalaban lang siya sa politika. Alam mo, Vico Sotto, medyo yung unang hakbang mo sa national scene ay hindi maganda. Bakit? Hindi ko naman sinasabing mabuting tao ang mga Vizcaya. Oo, kung sabihin mo na na-corrupt sila, sinungaling sila, kung yan ang sinasabi mo, di go. Kaya lang, kung hanggang dun lang ang iyong pagpuna, malaking problema natin, Mr. Vico Sotto. Diba? Dapat po, kung kayo pupuna, korupsyon. Dapat, kung sino yung ulo, yung punot dulo ng korupsyon, yun dapat ang punahin ninyo. Hindi lang ang Vizcaya porket kalaban mo siya sa politika. Pangalanan mo, yung pinangalanan nila. Sino po ba yun? Si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Checkmate. Checkmate. 3 point, isang video. Walang kahirap-hirap. Sunod. Tapos na. Next naman. Si Marcoleta na naman!
Ay, ay, ay. Patawarin. Sus Ginoo. Bigyan ng ano yan. Bigyan ng 3 stars. Hindi ka ikaw magbo-volunteer na. Hindi nasabi. Kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon. Dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Checkmate! Okay na. Gets nyo na. So, sino ngayon ang sinungaling? Etong mga DDS na to na may messaging from operations or si Vico Sotto. Ngayon, ako, for the sake, syempre, alam nyo naman, dun ako sa Pogi. Kay Banat Bay. Doon ako sa nagsasabi ng totoo. Doon ako, 'di ba? Ako makasalanan akong tao pero mga ganitong bagay na nalulunod ng Pilipino tapos pinupolitikan nyo pa, mga PI kayo talaga. Ayoko lang magmura, gusto ko ma-monetize eh. 'Di ba? Ngayon, tama ba or mali si Vico Sotto in saying na may messaging from ops? Kayo na bahalang humusga. And gusto ko rin kayong mag-do your own research. Armado na kayo ng karunungan. You now have the ability to discern this kasi nakita nyo, meron talaga silang active message na ini-spread. Joey Sas, Banat Bay, and si Marcoleta mismo, senador ng Pilipinas. At merong iisang mensahe na ang mga diskaya kaya ginaganyan ni Vico Sotto ay dahil kalaban lang sa politika. That is a load of nonsense, mga kamatis, mga kaibigan. Kaya ginaganon ni Vico Sotto ang mga diskaya because they did something wrong sa Pasig. And they have done something wrong to this country. They are corrupt individuals. Sabi nga nung nabasa ko mga magnanakaw daw yan. Hindi pa lang napapatunayan pero nando na. Sabi nga ni Jinky Luistro at ni Congressman Luistro, pwede na sa plunder yung mga tao na yan. And yet, these people are simplifying the issue or ini-istroma nila yung issue to just Vico Sotto politicizing the matter. That is sacrilegious yan. BS yan, mga lods. Kalokohang malaki yan. Parang yung 3 to 6 months ni Duterte, ganun. Sorry, bumalik doon. But, you get what I'm saying, mga kamats, mga kaibigan. Ngayon, kayo na po ang bahala na maghanap ng mga tao na may ganitong messaging. And, medyo, kayo na, tulungan nyo na ako kasi isang tao lang ako. Hindi naman tayo resource heavy kagaya ng mga kalaban natin na DDS na marami sila. Isa lang tayo. Pero nagpapasalamat ako kung isa ka sa mga tumitindig ngayon sa mga panahong ito. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lord.